Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay October 21, 2025, araw ng Martes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 12, verse 35 hanggang 38. Papuri sa iyo, Panginoon. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Ang ating mabuting balita sa araw na ito ay ang pagiging handa. At dapat kung handa tayo ay lagi tayong mayroong nakasinding ilawan. Dahil ang ating Panginoon ay parang magnanakaw na maaring dumating hating gabi o madaling araw katulad ng sinabi dito. At kailangan natin yung ilawan na nakasindi. Ano ba itong ilawan na sinasabi dito na dapat ay mayroong sindi? Kung maaalala nyo nung nakaraang mabuting balita, ang sinabi ng Panginoon doon ay sa kanyang muling pagbabalik, sino kaya yung madadatnan niyang mayroong pananampalataya. So ito palang ilawan na ito ay ilaw ng ating pananampalataya. Ang naiisip ko kanina habang pinagninilayan ko itong mabuting balita, ang ating Panginoon ay kapag nagbibigay sa atin ng mga mensahe, ito ay hindi siya nagbibigay ng mensahe para takutin tayo or something na magbibigay sa atin ng magiging mawo-worry tayo or mag-aalala tayo. Ang natanggap ko na parang mensahe ay ang Panginoong Jesucristo o ang Diyos ay pag-ibig. At tuwing mababasa natin yung mabuting balita, ito dapat yung maging pagtanggap natin dito sa mabuting balita, na ang mensahe na ipinapahiwatig ng Panginoon ay ang mensahe ng pag-ibig o yung pagiging concern niya sa atin bilang mga anak. Kaya dito, itong maging handa kayo, hindi para takutin tayo, kundi ihanda natin ang sarili na mayroon tayong pananampalataya. Kasi hindi natin alam kung kailan darating ang oras natin. Ang Panginoon ay muling babalik. Sabi nga sa huling panahon, hindi natin alam yun kung kailan. At meron din tayong oras na hindi rin natin alam kung kailan tayo mawawala dito sa mundo.
Kaya napakahalaga na maghanda tayo, ihanda natin ang sarili at lagi tayong nananampalataya sa Panginoon. At itong isang mensahe na gusto ko lang ibahagi sa inyo. Parang akma din ito sa mabuting balita ngayon ay ang tungkol dito sa unang pagbasa, kasi madalas nga yung tinatanong kung bakit hinayaan ng Diyos na mayroong masama o kaya bakit nag-exist ang masama sa mundo. Sabi nga dito sa Romans 5 verse 12, ito yung unang pagbasa. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat lahat ay nagkasala. Dahil doon sa pagkakasala ni Adan, ang bunga nito ay kamatayan. At dahil nagkasala siya, lahat tayo ay nagkasala. Ito naman yung sa 5:17, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Yun nga ang ibig sabihin nun na gusto kong ibahagi kung bakit ang kasamaan ay nandito pa rin sa lupa o bakit hinayaan ng Diyos na magkaroon ng kasamaan dito. Sa English, because God can make good things out of it. Yun yung pinaka-simple na salita na pwede kong sabihin. God can make good things out of it. Dun sa mga evil things o mga masasama na kahit hinayaan niya na magkaroon ng kasamaan para ipakita niya na mayroon ding may makakapag magagawa niyang maging mabuti pa rin ito sa wakas. Katulad nung kamatayan na bunga ng kasalanan, tayo ay tinubos ni Kristo sa krus para ipataw sa Kanya ang kasalanan at tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kumbaga noon, kung kay Adan lang tayo, makasalanan tayo at ang bunga nito ay kamatayan. Pero dahil nandito tayo kay Kristo, nananampalataya tayo, tinubos niya, inuha niya lahat ng kasalanan natin para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun lamang po mga kapatid sa araw na ito. Nawa ay may napulot kayong konting kaalaman sa ibinahagi ko. Maraming salamat sa pakikinig and God bless.